Sa video na to mga boss, tutulungan ko kayo kung paano kayo magplano ng gagawin yung itinerary para sa inyong mga Philippine Loop Adventure. So bakit ba natin kailangan to? Una sa lahat mga boss, kailangan po yung requirements po yun ni Philippine Loop bago ka makasali na kailangan mong ipasa yung gagawin mong itinerary sa kanila. Pangalawa mga boss, para mas madali yung magiging adventure natin pagka tayo po ay nasa Philippine Loop na. Kasi may plano na nga po, alam na natin yung rota, alam na natin yung dadaanan. At the same time, ma-estimate natin kung ganong kahaba yung gagawin nating travel sa buong Pilipinas. Pangatlo mga boss, mas makakapagplano tayo sa pera na atin pong dadalhin. Kasi doon makakapag-research na tayo kung ano yung mga entrance fee na dadaanan natin. Tapos makakapag-estimate na rin tayo ng gasolina. At the same time mga boss, makakapag-estimate na rin tayo ng yung mga babayaran nating roro. Nag-search kasi ako sa YouTube mga boss kung paano magplano ng rota ng Pilipinas and wala akong nakita. So siguro ito yung first na makikita nyo ng detailed kung i-share sa inyo ngayon kung paano ako nagplano ng rota ko sa PH Loop na gagawin nga natin this year. So first mga boss ay mag-download muna kayo ng mapa ng Pilipinas. Mahalaga yon. Mag-download kayo ng mapa ng Pilipinas. Nahirapan din ako maghanap niyan. Ilagay ko na lang sa description para madali nyong ma-download. So ito yung mapa ng Pilipinas na print ko. Ano ang una kong ginawa? Inalam ko muna mga boss kung ano yung mga checkpoint na dapat kong daanan para sa atin pong Philippine Loop. So meron tayong checkpoint sa Subic ng Luzon, meron tayong checkpoint sa Alaminos, meron tayong checkpoint sa highest point which is sa Atok, sa Baguio. Tapos meron din tayong checkpoint sa Lawag. Tapos meron din tayong checkpoint sa Apari. Tapos may checkpoint din tayo sa Baler. So ito yung mga checkpoint ng Luzon. Kaya ang ginawa ko, chinikan ko lang muna yung mga checkpoint na yon. Kasi kailangan talagang daanan yon. Sa ayaw mo o sa gusto, kung gusto mong maging conquirer ng PH Loop, kailangan mong daanan talaga yon. Chinikan ko rin yung mga roro na kailangan mo rin talagang daanan. So nag-check tayo dito sa Matnog and Allen Port. Tapos dito sa San Ricardo Port. At saka dito po sa Surigao Port. And syempre dito rin sa... Nakalimutan ko yung port na nandito sa kabila, yung pangalan. Pero papunta po yun ng Dumaguete Port. Tapos meron din tayong Bacolod to Iloilo Port. At meron din po tayong, may isa pa dito, yung isang port, papunta naman po yon ng Rojas Port. Tapos yung Rojas Port, papunta po dito sa kabilang port, which is, ito, Katiklan, yan. Katiklan Port, yun nandito. Papunta po yan dito sa Rojas. Tapos dito naman mga boss ay, kung hindi ako nagkakamali, yung Mindoro Port, papunta naman po ng Batangas Port. So yun yung mga kailangan nating daanan. Ang ginawa ko naman dun sa mga port, binilugan ko lang siya para mas madali. Pero may isang checkpoint na nandito sa Mindanao, which is yung General Santos City. Kailangan din po nating daanan yon. So ang ginawa ko, nandito na, nailagay ko na lahat yung mga kailangan nating daanan. Dito, makakapagplano na po tayo ng mas maayos. Pwede tayong pumunta na sa Google Map. Doon sa Google Map mga boss, pakita ko lang sa inyo yung clear na mapa. So, ito yung clear na mapa. Kung mapapansin nyo, dito naman ay pwede nating ilagay. Mag-i-start tayo for example sa 0 kilometer. So, kung nasa Manila tayo, 0 kilometer, mas matatansya na natin yung mga lugar na pwede nating puntahan sa ating Philippine Loop. So, makakapagplano na tayo ng mas maayos para sa ating mga side trip. So, from 0 kilometer, pwede akong magdiretso ng Subic. So, Subic. Tapos, from Subic, pwede na tayong pumunta ng Alaminos. Alaminos, pwede na tayong pumunta dire-diretso ng Vigan para sa side trip. Kung gusto nyo pumunta dun sa magandang lugar ng side trip ng Vigan. Tapos, pwede na tayong pumunta ng Lawag. Checkpoint ulit yan. Tapos, pwede tayong dumiretso ng Pagudpod, mga boss. Okay, napakaganda nung windmill doon. Tapos, mga boss, pwede tayong dumiretso ng papuntang Apari. Ang alam ko, mga boss, dito sa parte ng Pagudpod, papuntang Apari, para hindi na kayo umikot, meron yata ditong pwedeng sakyan na bangka. So, isasakay doon yung motor nyo para hindi na kayo umikot. Tapos, from Apari, babiyahe tayo papuntang Iligan. Meron pong magandang destinasyon sa Iligan. Tapos, pwede na tayong dumiretso ng Baler. Yan. After Baler, magpipicture doon. Tapos, diretso na po tayo ng, for example, ng Lukban or Paki Laguna. Yan. May mga pwede tayong puntahang lugar dyan. Side trip. Tapos, diretso po tayo, mga boss, ng Matnog Port. Checkpoint ulit yon. From Matnog, papuntang Allen Port.
Tapos Allenport, papunta po ng Tacloban. Kailangan nyo rin pong daanan yung Tacloban. Tapos papunta rin po ng, San Ricardo Port. Tapos from San Ricardo Port, papunta po ng Surigao Port. Tapos pwede kayong mag-side trip sa Siargao. Tapos diretso po tayo dito. Pwede rin po tayong dumaan sa Enchanted River. Tapos diretso po tayo ng General Santos City. After General Santos City, pwede po kayong dumaan dito. Kung magmamarawi kayo, pwede kayong dumaan. Pwede rin po kayong dumaan sa Pagadian. And syempre, dito kayo dadaan sa isang port na nandito sa may parte ng Dipolog. Okay? After Dipolog, papunta po ng Dumaguete. Yan, Dumaguete Port. Tapos kung gusto nyong mag-Cebu, pwede kayong dumaan dyan. Pero syempre kung gusto nyong mag-Bacolod na, diretsong Bacolod, pwede na po yan. So port po ulit yon. Papunta po ng Iloilo Port. After Iloilo Port, papunta po kayo ng Katiklan. Dito po yung daan kung gusto nyong mag-Boracay, ganyan. Pero kung hindi kayo dadaan doon, pwede na kayong dumiretso sa Rojas Port. After Rojas Port, mga boss, ay pwede po kayo ditong magpuerto. Okay? So, kung gusto nyo magpuerto, pwede kayong dumaan dyan. At kung hindi naman, ay diretso na po kayo ng Batangas Port. Tapos, mga boss, kung saan kayo nag-start, dun kayo babalik. Pwede kayong dumaan dito sa Cabiang Tunnel kung gusto nyong mag-side trip ulit dyan. Tapos, diretso po ng 0 kilometer. So, ang pinaka mahalaga lang sa pagpaplano ng PH Loop, mga boss, mag-print kayo ng Philippine map. Tapos, kuhanin nyo po muna yung mga checkpoints. Pag nakita nyo yung mga checkpoints, mga boss, sa Google Map po kayo magplano ng inyo pong gagawing pag-ikot. Bakit doon? Kasi doon nyo po makikita pag, for example, from 0 kilometer, nagpapunta ng Subic. So, wala akong makitang magandang puntahan sa Subic. So, ginawa ko, mga boss, ay tinignan ko yung mga dadaan ng lugar. Ano yung magagandang lugar na dadaanan nun? So, pwede kong i-side trip yon, mga boss. After ko na pong makapaglagay kung saan ako mga dadaan, ang ginawa ko naman, mga boss, doon sa Google Map kasi, nandun yung kilometer kung ganong kahaba, ganong kalayo po yung from point A to point B. So, for example, 240 kilometers po from 0 kilometer hanggang Pagudpod, for example, or hanggang dito lang sa Subic, mga boss. For example lang yan, ha? So, yung 240 kilometers po, ay kaya ko bang takbuhin sa loob ng isang araw? For example, kaya ko naman. Okay? So, from 0 kilometer, mga boss, papunta ng Subic, 240 kilometers, doon ako tutulog. Ang maganda doon, mga boss, makakapagplano na po kayo doon, na makakahanap na po kayo doon ng inyo tutulugan. Gamit po yung mga internet connections po ninyo, mga software, mga applications na makakatulong po sa inyo sa paghahanap po ng matutulugan dun sa lugar na yon. So, pinakamalaki po na naging tulong sa akin ito, mga boss, is yung Baler. Dito sa start ng Baler, papunta po ng Matnog, ito yung pinakamahaba na hindi mo kayang babiyahihin sa loob ng isang araw. So, for example, mga boss, from Baler hanggang Lukban, pwede ka magbiyahe doon. So, ilang kilometers yon? For example, 400 kilometers. Makikita mo na po agad. Tapos, yung 400 kilometers ba, kaya kong takbuhin sa loob ng isang araw? Ano ba yung gusto kong gawing pag-ikot sa Pilipinas? Tuwing umaga lang ba? Tulad ko po, 6 o'clock po ng umaga hanggang 6 o'clock lang ng hapon, yung plano kong gawing rota para sa aking Philippine Loop. So, naplano ko ng mas maayos sa ganong klaseng sistema, mga boss. Napakahalaga po na may printed kayo ng mapa ng Pilipinas para aktual nyo pong nalalagyan ng marka. And aktual nyo rin po nalalagyan ng note. Okay, 400 kilometers, kaya ko to sa loob ng isang araw. Doon na lang ako hahanap ng tutulugan. And syempre, pwede na ako mag-research sa Facebook, saan ba ako pwedeng tumulog sa Lukban, Quezon. Ganong kaganda at ganong kasimple ko pong nagawa yun, mga boss. Medyo, ang sakit lang sa ulo kasi kailangan accurate yung ilalagay mo doon sa note mo na itinerary. So, syempre, yung actual, kailangan may adjustment ka. So, dun sa plano kong ginawa ko, 8 hours na biyahe lang per day. Pero yung allocated ko naman is 12 hours. Masiraan man ako, kumain man ako, mamasyal man ako, may 4 hours pa ako na allocated na araw o oras para doon.
So, ganun yung klase yung ginawa kong pagpe-prepare para sa Philippine Loop mga boss. And sana nakatulong tong video na to sa inyo kasi masakit talaga siya sa ulo and wala talaga akong makitang video na katulad nito na magiging malaking tulong to para sa inyong mga aspiring pa na mag-Philippine Loop mga boss. And gagawa rin tayo ng video mga boss dun sa mga preparation na gagawin namin, ano yung mga dadalhin at marami pang iba. So, kung bago ka lang and gusto mong mag-Philippine Loop, don't forget to click the subscribe button, hit ang notification bell dahil gagawa pa ako ng mga videos tungkol sa Philippine Loop and dun sa actual Philippine Loop na gagawin natin. Tapos, gagawa rin tayo ng expectation versus reality sa atin pong gagawin na Philippine Loop this 2024, mga boss. So, maraming salamat kung nakarating ka sa dulo ng video na to. Kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, don't forget to click the subscribe button, i-hit ang notification bell para updated sa mga videos na gagawin natin. Ako si Boss Will. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Paalam!